Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Nandito tayo sa KRY 200cc natin at meron tayong ilalagay na bagong parts para lumakas yung kuryente niya, tumipid at lumakas yung performance ng makina niya. Tara! So ayan mga ka-DIY, ito po yung ilalagay natin sa KRY 200cc natin. Galing dito sa Yamaha Soul natin na naka 180cc. High tension wire na X-Speed Racing at ignition coil by QTIC. Pang touring setup. Pang 160 to 200cc itong ignition coil na to. So ayan, tara. Yan, ito po yung stock ignition coil. Tanggalin mo lang yung sa ground. Size 10 po yan mga ka-DIY at itong positive nya. Okay? So ayan, baligtaran lang naman siya. Pwede mo naman din baligtarin. Same lang po yan mga ka-DIY. Ayan. So ayan mga ka-DIY, lalagay na ho natin. Ito po yung sa ground. Ito po yung sa positive nya. Lagay na natin yung positive. Ayan. Tapos yung ground nya dito naman. Ganyan dito. Body ground. Pak mo lang dyan sa body ground nya. Yan. Dalawang size 10 lang naman to. Ayan, hinigpitan na po natin yung ignition coil. Make sure na mahigpit po itong sa may part ng ground. At nakalagay na maigi yung sa may positive. Ayan, nilagay na rin natin. Tapos nakaano pala tayo mga ka-DIY, tri-core na electrode ng spark plug. So ayan, try na natin na paandarin mga ka-DIY. Baba natin yung tangke. Push start natin. Ayan mga ka-DIY, oh, nakita nyo naman, umandar. Galing po sa Yamaha Mio Soul. Yan o. Ayan. Ito po yung stock nya. I think pwede rin to na ilalagay sa Mio Soul natin. Yung Yamaha Mio Soul natin mga ka-DIY, naka 180cc yan. 63mm na bore, naka big valve din po yan. Pang touring natin yan, pwedeng pang arera, pwedeng pang araw-araw. Touring setup. So yung ignition coil na nilagay natin, ito, pang ano po yan? Pang 160, 180 o 200cc. Meron na namang susunod na ignition coil dito, pwedeng pang 250 pataas o 200 pataas. Depende po sa setup ng motor mo. Itong high tension wire, ano to, 10mm na naka 444 na ano to, pakita mo, 10mm, tanggalin natin. Yan o, X-Speed 10mm triple spiral core racing power. X-Speed po yan, nasa 1.5 po yan. Made in Thailand po yan, pero nakuha ko ng 1,000 kasi naka-promo. Tapos ito, may ground to. Dapat itong ground na to, dito to. So yan, ilalagay mo dyan para mas lumakas yung ground ng ignition coil natin. Tapos ito, nasa I think 800, pero naka-promo siya. Nabili ko ng 500 plus yata o 600 plus kasama na pong shipping. Ito 1,000 kasama ng shipping. Okay? So pag anuhin mo to, may budget ka na 1.5, okay na yan. Salpakan lang po siya mga ka-DIY. Parehas lang naman po siya. Ito po yung stock niya. Parehas lang po sila ng size. Okay? Ito, mahaba lang to. Dito nila dinaan. Pero ito, pwede naman nandito yan. Pinutulan ko na naman na kasi ito mga ka-DIY. Ito ang stock pa. Stock ng Mio Soul to eh. Pero kahit nandun nyo na ito palitan. Saka naka high tension. Kulang na lang po ng CDI. Pagpapalit din po tayo ng Racing CDI. Pero ito lang po inulan natin. Kasi pag gusto mo talaga ng performance mga ka-DIY, syempre, bago ka magpalit ng Racing CDI, dapat, kung gusto mo talaga na may pagbabago, carburetor mo na palitan mo. So pagka nagpapalaki ka ng carburetor mga ka-DIY, dapat lakihan mo rin yung kuryente mo, utaasan mo rin. So bago ka maglagay ng Racing CDI, dapat ang inuuna natin, yun ang maling paniniwala kasi ng iba na pagka naglagay ka ng Racing CDI, stock naman ang carburetor mo, lalakas yung lalakas yung makina mo. Lalakas naman siya kasi tatanggalin niya, ang Racing CDI kasi responsable siya na tatanggalin niya yung nilagay na ng manufacturer na limiter ng RPM. Kung wari, ang nilagay ng ang limiter lang ng stock CDI mo ay nasa 10,000 RPM. Ngayon pagka nagpalit ka ng Racing CDI, magiging 12,000 RPM na yun. So magkakaroon talaga siya ng difference, lalakas yung kuryente mo, tataas din yung top speed mo. Pero kung gusto mo talaga ng malakas ang pagbabago, magpalit ka muna ng carburetor mo. Pagpalaki ka ng carburetor mo, the more na nagpapalaki ka ng carburetor mo, saka ka naman magpalit ng Racing CDI or stock CDI. Okay na naman stock CDI. Ito ang palitan mo, ignition coil. Kasi dito naman yung kuryente. Malakas din yan. Tapos itong high tension wire at yung spark plug mo. So ayan, may nakita ko na sa inyo. Ito, lalagay na lang natin dito sa body ground nya. Diba? Yan ka-DIY, nakahila po tayo, hila.
Okay? So, ang next plan natin dito ay magpapalit tayo ng carburetor. At to kasi 30mm na to, siguro palitan natin ng yung mga OCO or flat slide 32 o 30mm. Or pwede naman stock to pero palitan mo yung Minjet. Yung GTX na sa loob, pwede mong lakihan yun. So, ayan. Try natin ulit. Wala kayo mga ka-DIY na salpakan lang to, plug and play lang po ito. Parehas lang din po kasi sila ng orientation. Ito sa Mio, ito yung positive niya. Lalagay mo lang din dyan mga ka-DIY yung positive. Tapos ilalagay na natin itong tornilyo niya. Yan. May ground din po siya ito. Yan o. Same lang din po doon, nakadikit din sa ground yun. Yung iba kasi iba yung orientation. Tapos nakakabit siya dito sa body ground. Para nang sa ganun gumapang yung ground niya. Try na natin. Ayusin ko na lang ito mamaya. Ito yung stock ignition coil at high tension wire ng KRY 200. Pwede sa Mio. Try ko. Pakita mo dito ka. Yan. Diba? Salpakan lang po sila. Plug and play lang. So sa mga nagtatanong kung ano po yung pwedeng ilagay sa KRY 200 natin na ignition coil o high tension wire, pwede po yung mga Yamaha Mio. Yung mga unang version ng Yamaha Mio, Sol, Mio Amore, Sporty, yung Fino, yun, pwede po yan. Yung high tension wire ng mga ka-DIY, universal po yan. Kahit na anong motor, pwede mong ilagay yan. Yung ang nagkakatalo lang, yung sa ignition coil talaga. Kasi iba't iba yung orientation niya. Okay? Pwede po siya. Yan o. Yan. Mamamatay naman po kasi yan pagka mali. Saka hindi naman po siya aandar pag mali. Ang kagandahan nito pag nagpalit ka ng ignition coil at high tension wire, mas lalakas yung kuryente mo. Mas maganda yung sunog ng gasolina sa spark plug mo. Magiging siya, golden brown or rusty brown. Parang sa ganun mas tumipid at hindi mahirapan yung makina mo na sunugin yung. Okay? So hindi siya magkakaroon ng black or rich, diba, na reading. So ayan mga ka-DIY, ayan, naituro ko na sa inyo kung ano yung pwede. Budget lang kayo ng 1.5, pwede na yan. Pero kung ignition coil lang ang papalitan ninyo, mga 500 to 800 lang po yan. Marami namang brand yan, yung iba, Apido, Fight2, mga gano'n nilalagay. Pero sa akin ito, proven na kasi ito mga ka-DIY. Ito po yung brand niya. Ayan, hindi makita. Ayun, Q-Tech Performance. Ang Q-Tech Performance, meron siya para sa mga stock na makina, pang touring na setup, pang cruising, may open, may pang race. So ito, pang touring, pwede sa hanggang 200cc. Okay? So ayan mga ka-DIY, hindi ko pala naipakita sa iyo kung paano namin minaklas to. Ang unang gagawin nyo dito, tatanggalin nyo yung play rings, dito yung magkabilaan, tapos yung tornilyo dito na isa. Sa 2019 model, ito, dito may tornilyo lang na isa yan. Tapos iangat nyo lang ng ganyan, ito, dito ka magsisimula. Yan. Angat mo lang ng konti, lalabas na ho yan. Yan diba? Hindi mo na tanggalin yan. So, ganyan lang yan niya. So ito hindi na namin ibabalik. Pakita ko na lang sa inyo kung paano pinagawa natin, pinagtanggal natin. Ganyan lang po yan. Make sure lang na ito mga ka-DIY, yung positive hindi siya didikit dito sa ground or any body ground. So lalagyan pa namin ng tape to, si-secure natin talaga. Okay? So ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan na naman kayo sa vlog content natin ngayon. At kung ano ka sa video natin, natuto ka, kung gusto mo itong video, huwag mong kalimutan i-like at follow yung Facebook page natin at subscribe na rin yung YouTube channel natin. Bago natin makalimutan, please maki-follow at subscribe na rin po Agon's Vlog. At syempre, shoutout natin Marcos Tarukas ng Bawang La Union, Ricky Cayabyab, Ryan Sabangan at Ryan Tamundong. Syempre yung natin group page natin KRY Nation at KRY KRC KR 152-200 sa mga natin, tropa natin dyan sa Mindanao, yung mga naka-KRY dyan, mga naka-Rusi. Yan. At saka si Boss Joseph de Guzman pala ng VGS Auto Service. Yan po yung tinatanong niya kung anong pwedeng pampalakas ng makina ng motor niya, diba? Tinatanong niya pati racing CDI. Baka nyo yung susunod na gagawin natin pag may pambili na tayo, may mag-sponsor ng racing CDI. Ang iba, ang sinasabi nila BRT. Ayan, from Indonesia yun. Yung iba naman sinasabi nila is yung Bistik
at yung Showa or KS1 BB Shark na racing CDI from Indonesia also. Pero hindi ko pa na-try kasi hindi pa naman ako nagpapalit ng carburetor, so hindi ko pa kailangan hindi ko pa kailangan magpalit ng racing CDI. Ito lang muna. Ano kasi yan, meron talagang nire-required na bakit stock CDI pang pwede mong gamitin o mas magandang gamitin. Stock is good naman. Kasi kaya nilalagyan ng limiter yung racing CDI, yung stock CDI, para sa ganun hindi mo maabuso yung makina. Kumbaga, hindi pwede naman na maglagay ka, magpalit ka ng racing CDI, kaya lang huwag mong ibababad sa top speed kasi mamaya, imbes na humaba yung buhay ng makina mo, magiging ano na siya, di ba? Mas iikli yung buhay niya kasi siyempre babad ka ng babad sa top speed. Kaya yung mga engineers, ginawa talaga nila na may limit yung CDI natin. Hindi ka magkaroon ng top speed na malakas para sa ganun mahalagaan mo yung makina mo, tatagal yung buhay niya. Okay? So sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is Caring. ayan, so dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Ayan. Maraming salamat. Tupad ng Glory, Merndam.